last time po that we talk about the election, sobrang ganda ng usapan natin dati kasi it leads into may pag-asa pa ba yung bayan natin this coming election. Ngayong tapos na, naiproklama na yung mga senador. What we say is that, sa tingin niyo po ba nagbago na yung, ano sa tingin niyo, Kasi nagbago ikaw, na Nick, yung, may natuto pagbabago na ba? ba tayo? Parang may pagbabago, Oo, may pagbabago na ba? sa tingin mo? Yeah, sa tingin ko meron na. Kasi before, parang pag lumabas yung surveys, yun na yung asahan mo sa election. Pero ngayon, iba yung naging turned out ng surveys dun sa mismo mong result. So tingin ko, yung voters education, wala pa man tayo dun sa talagang pinaka-top na education para sa mga voters. Pero apunta na tayo. Kumbaga parang natututo na yung mga botante natin. Well, I think kasi ang taas ng turnout votes ngayong election One of the Naalala highest. ko, pumunta ako ng, di ba, bumoto tayo. Mas marami ng senior na bumoto. Tapos overwhelming ang votes ng kabataan. Yeah. Which leads into surprising Results. result. Well, I think sa tingin niyo ba naging malinis ang election ngayon? Well, basically yes, sa tingin ko. Basically yes. Walang, maski yung foreign observers, may get 50 yata yun. Wala ni isang nag-comment na medyo may question yung meron result. naman nag-question yung mga natalo. Nung dinaya. Nung dinaya. Pagtalo, dinaya. Pero walang hindi masyadong lumabas yung issue ng nagkadayaan o malinis, basically malinis at fair yung even doon sa mga present like Zamboanga na magulo. I mean, naging, although somehow, sabihin na natin faithful, may mga sundalo pa rin o mga nagpaputok pa din. Yeah. Normally kasi noon, Tito Rom, pagka may pumutok doon sa Limawa, sa Visayas o sa Mindanao, yung COMELEC sinususpend. So, nakasuspend yung election doon, then hinahayaan mo nang matapos yung bilangan, then after na meron mga initial counts na, saka itutuloy yung election doon. Nagkakaroon tuloy ng duda. So parang ngayon, yan ang gusto ko rin, ako personally, gusto ko rin i-congratulate si Chairman Garcia. Napakaganda kasi may putok-putok doon sa somewhere sa Basilan o sa... Tuloy pa rin yung election. Tinuloy pa rin nila. Tuloy. At wala namang untoward na, kumbaga, during election time. Maganda. Maganda I think, makikita mo kasi na effective yung naging election na. Sabihin na natin walang dayaan. The senators that wins during the election, o yung mga nanalo ngayong election is that halo-halo Oo. Diba? Walang Diretso, walang Duterte, walang Otso Diretso. May certain areas na mas marami yung administration. May certain areas naman na like Mindanao, halos 12-0 Duterte plus 2. Yung Camille Villar and Ivy Marcos. So, 12 yun. Halos sila nanalo doon sa Mindanao. Na parang pinakikita na Duterte country yung buong Mindanao. But in Ilocos, isa lang ang halos ang nanalo doon na Duterte candidate, si Bongo. Pero nakakagulat sa Ilocos. Lahat naman. I mean, purely, dati kasi Marcos Aquino naglalaban Ngayon, we can see the dominance of two families na naman Duterte and Marcos. Kung titignan mo sa Norte, merong isang nakalusod sa Magic 12 Nakalaban ng Marcos. Nakakagulat Bam Aquino nag-number 12 sa Ilocos. Ibig sabihin yung solid North. Nag-crack ba? Nag-crack Kumbaga napitikan lang isang Aquino. Surprising kasi mortal sin yun. Oo. Ilocos yan diba? Ako nga kami. Siguro dyan yung mga young voters wala naman sila. They have nothing to do with the family rivalry.
Siyempre, mga magulang nila, mga Marcos, pero sila, dahil iba na sila. Nag-iba na. Dahil lighten na sila. Ano bang mas mahalaga? Ano ba yung kinoconsider natin kapag pumipili tayo ng voter? So I think malaking factor doon yung mga kabataan. They went out to vote. Nagulat nga ako kasi before, during election, yung mga kabataan, nakaasa lang naman sa magulang ng lista. Mama, sino bang boboto ko? Di ba? I remember may mga classmate ako. Sino binoto mo? Di binoto ng magulang ko. Di ba? So, gumagaya sa magulang. Gumagaya sa magulang. Because yung magulang, dinidikta. Yeah. Dinidikta sa mga bata yung kung sino ang iboboto. Well, bukod sa dikta, Daddy Boy, ano rin may factor din na walang pakialam yung kabataan nun sa election Oo, parang ayaw Diba? bumoto. Parang, di ko naman alam yung nangyayari kasi nung panahon natin, wala pang social media. So, Yes, we so- don't see what is really happening with the country. And then because of that, sino bang nanonood na bata ng balita, di ba? Oo. Parang, Parang, yun na yung time na lumabas natin After ng, Oo. bago magbalita, lahat tayo nakatutok dyan, di ba? Ghost Fighter, Mask Rider, Black. Paglabas ng Mask Rider, mabasa na lahat ng bata niya. Pag TV Patrol, okay, time to play. Di mo na the news yan. Oo, wala. so, makikita mo noon during the campaign, yung social media, punong-puno ng kumbaga, yung mga artista, mga ganyan, laban sa artista, pabor sa artista. Sa madaling salita, yung social media ay ginamit talaga ng kabataan para sila ma-inform. Yeah. So ngayon, very remarkable ngayon, halos walang artistang pumasok sa Senado. Isa lang. Yeah, po, isa lang. Dito Soto. Which is legend na yan. Pagdating Dito Lapid. So, makita mo na yung talagang mga pure artistas. Medyo nasa ilalim. Ang lalayo pa. And Malayo pa yung score nila. I could say that this election medyo na-awaken Yes. ang Pilipino. Yes. Kasi somehow, those political na bago yung election is yung gumagamit ng ayuda just to get publicity. Yeah. Maraming natalo Kaya yung sinasabi mo nun, Tito Rom, na may pag-asa pa ba? Ito na. Makikita mo yung, I think may silver lining sa bayan natin. Dahil first step lang ito na yung mga artista. Di ko naman sinasabi na ang mga artista hindi qualified. But because legislation ng trabaho, medyo mahihirapan sila na ganapin yung kanilang magiging tungkulin bilang mambabatas. So kaya yung mga artista na nakita ng mga botante na mahihirapan sila sa Senado, hindi talaga pumasok. First step yan. Ang next step maybe sa 2028 ay mangyari yung dynasty. Yeah. Kasi nga, walang ginagawang batas. Sabi nga natin last time around. Walang batas na lumalabas tungkol sa anti-dynasty law. Ay malamang taong bayan na ang mag-decide for themselves na wakasan na yung mga What exciting about as violative of the Constitution. what exciting about this coming 2028 election is presidential election. Yes. Yeah. Ano yung mga factor that 3 years na lang What are the factors of, what are yung mga elements of winning? Malalim-lalim yan, ha? Anyway, Kasi sa akin po, bukod sa popularity and all this, is there anything that adds to the winning? Na parang the last minute biglang samba na nala. I'm not saying samba, pero merong isang event that causes winning. yung may tinatawag diyan Tito Rome, yung may mga extraordinary events na sometimes man-made and sometimes naman natural. So, may examples diyan. Say, nung namatay si President Cory, wala naman nag-wish na mamatay siya. But namatay siya election period. Si Pinoy na naging presidente nga natin, wala namang planong tumakbong presidente. In fact, it was Mar Rojas. It was Mar Rojas who was gearing for the presidency. Kalaban niya si Manny Villar, the billionaire. Sobrang effective na nung campaign na yun. Yung Yes. dagat ng basura.
Yes. Parang hanggang ngayon nga, kaya ko pang gantin. Nakaling, Oo. ano ba, sa dagat. Oo. Parang, di ba? Parang lahat ng tao, Grabe. Ang bilyar na eh. And bilyar, almost 2 years, walang nakakatalo sa surveys. Muna talaga, walang nakakatalo. So ngayon, biglang namatay ang ating presidente, Cory. Sino naman makakakala na mamatay? So naiba yung Nag-shift timplada. eh, no? Oo. And there was a vacuum, na imaginary vacuum, na may hinahanap na tao na kumbaga, sakto doon sa vacuum na yon. And that was Pinoy. So, Kaya sabi mo kanina, tanong mo, anong mga factors? Sometimes ganyan. Sometimes naman man-made. Bawa, nag-call ng yung binomba yung Plaza Miranda noong 1971. Yung Liberal Party yung binomba yung rally nila eh. So, 4 na Liberal Party senators nag-tap. So, of course, finger pointing kung sino may kagagawan. Alam naman natin yung kwento after that. So, ibig sabihin, may mga events na hindi mo inaasahan na sometimes favorable sa'yo, sometimes naman hindi favorable sa'yo. Ganyan. Well, as of now, sa senatorial vote, I think yung factor ng sinasabi mong vacuum na pagkapanalo ng ilang pro-Duterte being in the top is that yung pagkakulong ni Tatay Diggs eh. Yun nga, maraming nagsasabi na maski si Congressman Toby Chanco na siya ng campaign manager ng alyansa ng administration candidates ay sinasabi niya na yung impeachment na ginawa sa House of Especially Representatives. isa pa yan, yung impeachment. Ay sabi niya, wag nang ituloy. Kasi nga campaign period na to, maapektuhan yung campaign natin, alyansa. Tinuloy nung House. So sabi ni Congressman Toby Chanco, sa campaign manager, naapektuhan kaya nga napaka-poor ng showing ng administration candidates. So sino naman ang mag-aakalang magiging magkakaroon ng effect doon sa campaign yung impeachment ni VP Sara. And at the same time, yung isang pinakamatinding nangyari, event again, yung unexpected. Nagulat lahat na si former President Duterte diniliver na sa dahig sa ICC. Ay talaga napakalaking event nun na kumbaga nag-change ng configuration ng campaign. Yeah. Actually, ang mindset pa rin kasi natin Pilipino kung sino yung naapi. Yun. The Cinderella story. May Pansin mo, di ba? May tumatawag din na Fernando Po Jr. si effect. Oo. Bubugbugin ka muna. Papabugbog muna yung mga bida. Filipino downs to strumming, no? Nag-carry out yet pagdating sa politics. Actually. We love drums. Meron pa isang congressman, di ba? Yung nagmakaawa, nagluluhod pa para mabigyan ng ayuda, which is effective. Nanalo siya ngayon. Yung kinukwento mo sa akin dito, Rom, na yung sa Marinduque na parang environmentalist na. Oo, si Tatay Nanding. Sobrang inspiring yan. I mean, those kind of... Ano yun? Yung mining. Merong isang picturean dito sa may Romblon. During the time na yung mining niya, hinarangan niya yung mga, nakapapa siya, makita mo, hinahawa niya yung mga truck. Yung heavy equipment. Yung mga heavy equipment na gigibaran. Sobrang yung pagmamahal niya sa And then tumakbo siyang mayor ngayon without the fund. Nakita ng tao yung simpatsa, yung dedication niya in preserving our nature. Nanalo siyang mayor ngayon. Nanalo siya. Hopefully, sa pagkapanalo niya ngayon. Yung tanong mo dito, Rom, kanina na anong mga factors na pwedeng ipanalo lalo sa national campaign. Walang simple and effective formula para sundan. Ang may mga kasi yan yung ang national campaign is a battle of perception and propaganda.
kinakailangan, bago dumating yung election na yan, years before, Nagpondo ka na. prepare ka. Gumagawa ka ng genuine, hindi basta-basta lang propaganda din. Genuine public service, gaya nung Barry Cuatro, nalong governor ng Cebu, years before na tumakbo siya, siya ay nagme-medical mission, nagkakandak ng feeding programs, so namimigay ng kung ano-ano sa charity works, no? Mga PWD, senior citizen. Wala siyang planong politika noon. Kung meron man, di natin alam. Pero years back, ginagawa na niya yun. Hindi ko nga sa kilala eh. O di nga natin kilala. Pam Barry Cuatro. Hindi natin... Hindi lumabas. Wala sa political radar eh. Only thing that I remember, tinaas lang ang kamay niya eh. Sino kaya Hindi, to? wala. May nagtaas ng kamay sa kanya eh. Tinaas yung kamay niya ng former President Duterte. Yun lang ang maalala mo sa kanya eh. So ngayon, anong nangyari? Tinalo niya talagang grabe yun. Paano yun? Yung mga Garcias ng Cebu. Grabe yun. Matindi yung Garcias dyan. Talagang matagal na panahon nilang... So, matindi ang labanan ng political, although sinasabi nila na hindi political yung 20 pesos na bigas. Pero doon nila Ay, inumpisahan doon na nga nilagay pa yung 20 pesos na bigas. Initially, yung para kumbaga pioneer. Pioneer yung... Yung sinasabi na hindi political yun. Pero, I mean, somehow it's supposed to be effective. Hindi rin tumalab, no? Hindi rin tumalab. effective. So, yun ang doon eh. Establish yourself in ganong years before kung sino ka. Yun ang doon eh. Well, I think po mataas pa rin yung Duterte effect. Yes, sa tingin ko, yun ang mga remarkable na ma-observe natin sa nangyaring ngayon, labanan lalo sa Senado. Yeah. Although sa Congress, makita mo na yung mga 81.1% ay ang mga nanalo yung mga namigay ng ayuda ng mga congressmen. So maraming nanalo. So maybe not because of ayuda, but because may maganda namang mga issues yung mga congressmen na yun. Matindi ang ngayon eh. Kaya nga yung matindi yung laban ng may effect pa yung Duterte. You know why? Midterm. Kapag sinabi mo kasing midterm election, ibig sabihin, kalagitnaan yung term ng administration, magkakaroon ng eleksyon, parang referendum ng nakaupong administration. And referendum din yan nung sa mga Duterte. previous. Pareho, referendum parehas. So ano nangyari ng midterm elections? Yun nga, sinasabi mong Tito Rom, the highest midterm elections, the highest turnout, 82.2%. Ang dami. Parang presidential election nga eh. Yung interest ng tao, nandun, kaya lumabas talaga para bumoto. Sobrang dami. So ano ibig sabihin nun? Because of the Marcos Duterte issue, isa sa mga reasons why interesado yung mga taong lumabas at sumali sa halalan. Yeah. Well, there's this Marcos and Duterte. Merong nasa gitna eh. Yung sila Bamakino and Kiko. Nagulat lahat ng tao. Ano sa tingin nyo? Ano yung factor ng pagkapanalo nila? Nick? Tingin ko na factor is yan yung effect ng Lenny campaign for. Kasi nung kampanya before nitong ni Lenny, tumakbo si Lenny as president. Most of the voters ay hindi pa talaga botante. Alam ko, landong. Most of the volunteers. Most of the volunteers ay hindi pa botante. Parang, Kaya sabi mo nga, nung pag yung mga concert nila, yes, paano 16 years old. 16, 17 years old. 17 years old. So, parang, nung dumating na tumanda na sila, nagkaedad na, naging botante na sila na, siguro, ito na yung time nila. Kasi para sila na-deprive noon eh. during the time During na that election. time, parang, madami talaga na-hurt nung matama si BP Lenny. Parang, hindi ko alam kung they took it personal na, hindi, pagdating na eleksyon, parang ganun eh. Iba kasi talaga nung ando doon kami as medical standby, nakikita mo na may tao eh. Pero nga, the conscious, ang supporters, medyo mga youth,
Oo. So, kami nung nandoon, parang, botante na ba itong mga na to? And it turned out na hindi pa pala hindi. So ngayon, na ano na sila, botante na talaga sila. Siguro, yun yung mga naging factor na, yun yung mga bakit pumasok si Bam and Parang Jacob. reverse voting. Revenge tingin ko voting lang. ng kabataan. Ang Yeah. kabataan. mostly kasi naman nakita natin ang daming youth na bumoto ngayon. So, Sobra. Titignan mo yung mga puro fall ng university. Ang dami. So remember, during the 2022 presidential elections, Leni Robredo and Bongbong Marcos naglaban. Bongbong Marcos had 31 million. Leni had 15 million. Sara Duterte as Vice President ni BBM Mas mataas, as 32. 32 million. Na pag tiningnan mo yon, isi-simplify lang natin ng mathematics. Yung boto nila Bam, Aquino ngayon, at ni Kiko Pangilinan, halos naglalaro dun sa 15 million na boto nila Yeah. ni Leni. And definitely, palagay ko, majority nun nang bumoto kay Leni, malamang ibinigay kay Bam and dinagdagan na lang ng konti nila Bam Yung doon sa mga- effort naman nila, yung advocacies, kaya naging ganyan yung score nila. Malapit lang doon sa boto ni Leni. Yeah. Ganon din yung Top one yung vote sila ni Bongo. Bongo 27 million. Hindi Bongo, malayo eh. hindi malayo. Bongo, Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, nasa top. Tingnan mo yung boto naman nung Duterte, Sara Duterte, nasa 32 millions. Doon din ang gagaling. Ang tawag natin doon, alkansya votes. Alcanza Piggy vote. bank votes. Kaya siguro nahatak na yung dalawang babae sa pinakamababa eh. Yung Magic 11-12. Si yeah. Villar and Ivy. Kasi di ba, tama ka. Last minute. Last minute. Last minute eh. Lalo si Administration Villar. candidate si Amy Marcos and and, Villar. Camille Villar. Administration. Biglang Lansa yan eh. nag-ship sila ng hindi loyalty ko, nag-ship sila ng campaign. Sumali sila sa campaign nung Duterte side, Duterte group. So nadala sila halos. Kaya ang mga analyst nagsasabi na because of that shift, yun talaga nagpanalo sa kanila rin. Naka Isa sa mga 11, 12. nagpanalo. if you take Sector na hindi sila ng-shift, they won't. Ay, pwede ba ako mag-comment? Pwede naman. Siyempre, ano yan? Opinion naman Sa yan. palagay ko, I mean, yes, oo. Kasi, una, Yung survey, when Oo. yung Senate hearing, Mhm. napakaraming doubtful kay Amy. Tama ka. And also, yung surveys, Yes. Nagsasabi hindi na si- maakyat eh. Laging 16 si 16, yes, Villar. Laging ano. Saka may issues siya with other provinces din Hindi sila patungkol papasok sa sa top tubig na. eh. Hindi. Mhm. But even during the time the Senate hearing ng ni Amy, Oo. sinasabi nila political. But most of the Duterte people, especially si Atty. Sal Panelo, very vocal na hindi. Ano lang yan, balat kayo. Oo. Kapatid mo yan eh. Oo. Bibirahin mo ba yung kapatid mo? Hindi. Pero during that time, siyempre, best friend na sila eh. I think. Even matalas. si partner ni former President Duterte, si Yanileta Bansenya, Mm. parang hindi believe dun sa Hindi siya sold doon sa sold dun sa ginagawa ni ginagawa ni Amy. Kaya they have to take actions that di maangat yung survey ratings. survey rating ko dito Ano pa kayong pwede na para pakita sa tao na talagang kakampi ako ng mga Duterte? Yun. Si Sara So, mismo na nagtaas. Yes, yan ang siguro dito na naging factor na when Sara Duterte finally raised Amy's hand, tapos nag-start. Na naka-block sila lahat. Well, in fact, kung papanood rin yung mga may videos, Daddy Boy, pag pupunta sila sa mga probinsya, parang kawawa si Amy. Oo lang. Hindi siya pinapansin ng tao. Pero alam mo, magaling talaga si Sara during vice presidential race nila with yung paano niya i-VIP yung kasama niya. Talagang, hindi, liga dito, Amy. Kasi hindi siya pinapansin eh. Hinahatak na talaga from the back. Tapos sila magsiselfing dalawa. Pero ibang tao, ayaw magpa-selfie doon kay Amy. So malaking factor, I think. Na
yung Tito Rom, yung tanong mo kanina, anong mga factors para manalo sa pagiging sa national campaign like senatorial. Isa doon ang tinatawag na optics. No, kasi nga, sabi ko kanina, yung national campaign is a battle of perceptions. Kasama yung optics. Yung ginawa nila Amy at ni Camille na ni-raise ng hands ni VP Sara Duterte na naka-black sila, parang in protest, no? Oo, naging black ng kulay nila. The black is the color. Mm. So, tinaas yung kamay, in-endorse. So, yung mga ganong optics, makukuha mo talaga kasi nga, tinitingnan mo nga yung boto ng mga Duterte during those times na tumakbong presidente, tumakbong vice president, sizable talaga yung boto na yon. So, yun ang gusto mong ma-objective na makuha. So, yun, nagpa-endorse ka, optics. So, yun. Ganon din sila, isa pa, hindi lang optics, yung tinatawag na sloganeering. Slogan. Kala mo yung slogan, simple lang. Pero ang laking bagay niyan sa national campaign. Kasi, Erap para sa mahirap. era para sa mahirap. Grabe. Although, kaya nga bilib na bilib ako, dun sa nakaraang campaign natin ngayon, the best na yata yung kay Bam Aquino. Yung kay Bam, yung education. Ano yung naging slogan ni Bam Aquino? Well, ang slogan ni Bam Aquino, ama ng free college education. Yeah. So, ang nagulat ako ron kasi napaka-focus niya. Kaya hindi ako bumilib dun kay Bam mismo. Ang bumilib ako dun sa PR firm na gumawa nun. Kasi yung mga slogan na yan, lahat, dumadaan yan ng research. So, surveyin mo na yung mga tao, ano ba problema mo ngayon? So, lalabas yung mga problema. So, ang lately, yung pinaka-top concerns na nating bayan, inflation, the joblessness, meaning jobs, education, healthcare. So, yung apat na yan, talagang yan ang number one. So, na-hit ni Bam yun. Sabi doon ang ama ng free college education. Tapos may sisigaw na actress doon, may trabaho na ako. So, kung ikaw, may nagbabasa ka o nagsisigaw sa TV, mapapalingon ka Okay. Kasi may sumisigaw May trabaho na ako. Very effective yung Very branding. effective. I mean, architect can explain kung gaano ka-importante Paano ba yung ka-importante brand ang- dyan di ba? The branding. So, pagdating sa mga ganyan, kinukuha natin yung pulso ng tao. Tama yung sinabi niyo, Daddy Boys. Every move na ginagawa ng PR team is well-researched. Hindi lang yan strike anywhere. They have a data that they can use at magiging target, magiging focus yun ng campaign, whether yung messaging mo, imagery, these things play very important role para i-elevate yung brand ng isang tao. Yung brand na Ay, tao. yung linisin yung kahit anong gamitin. Depende sa skill ng branding team. Kaya sobrang importante ng brand. Kaya lang there are people that uses the brand na hindi effective Yes. Yes. Kasi parang hindi tumutugma sa kanyang Hindi na pagkatao. kagaya ng isang senador. Inamin niya na bobo ako. Yun pa. Parang hinog sa pilit, kumbaga. Ayan. Hindi bagay sa iyo So, yun. Yung si Kiko Pangilinan naman, very good din yung dahil naging siya sa agriculture naging top sponsor rin siya ng agriculture. So may kwento siya, may pinanggagalingan siya. Kaya yung kanyang political ad nakasentro sa agriculture. Yes. At tumatama yung kanyang doon sa inflation. Kasi mga agricultural Tapos products problema pa natin agriculture. Walang problema natin ng shortage sa agriculture. bigas. Mahal lang. So, sakto yung niya. Simple lang yung ni Kiko Pangilinan. Simple yung messaging. Pero very effective din. Targeted po kasi. Targeted. Hindi sila, may mga politiko na very strike anywhere. Sige, Strike. susuportahan natin yung education. Anong part ng education? Is it elementary? Is it colleges? Walang specific. Itong mga tao na to, like Kiko and the BAM, specific.
So, Oo. college education. Very Diretso. specific. Agriculture. Diretso. Yeah. Oh, Sa isa din, si Mr. Malasakit. Yes. Grabe yung branding niyan, di ba? Matindi. Even though nakulong na si Presidente doon, Oo. even though hindi siya masyadong dumidate kay Sara, Oo. pero yung brand niya is focus lang siya doon sa Malasakit Malasakit Center. lang, healthcare. Opo. So, yeah. Madaming natulungan talaga yung mga sa Totoo yun. Sobra. Kasi sobra. Naging saksi kaming buhay doon na parang, parang kala namin after the presidency of former President Duterte, wala na sa Malasakit. Kasi it was a pioneering project of Senator Bongo. So parang, tingin ko, hindi na masusuporta. Pero still, kahit ngayon, tuloy-tuloy ang Tuloy-tuloy Malasakit pa rin. Centers. Tapos nagiging white sila. I'm not speaking about political. Kung titingnan lang natin parehas, dami na nakatulong. Yeah, merong dami nag-hostel ang social media pagdating sa branding. Pag hindi ka bumoto kay Senator, galit ka sa mga So, tama yun. May mga branding Hindi mo mahalang may sakit, parang ganyan. Manipulative ng labas. may mga branding na, kumbaga, parang dumikit na sa'yo. Nakadikit na sa pangalan mo yun. Kahit anong gawin, hindi na naaalis sa'yo. O like Malasakit Centers. Yung Malasakit, even way back, talagang si Bongbong nag-spearhead yan. Now, yan ba galing sa bulsa ni Bongo yung pera para gamitin sa Malasakit? They crafted a law They crafted a law na sa pangunguna ni Bongo, Senator Bongo, na gumawa ng Malasakit Center. So batas mo ngayon. Ngayon, ang ginagamit na pera diyan, pera pa rin natin ng taong bayan. Taxes natin yan. But, sabi ko nga, yung branding, pag maganda yung pagkaka-conceptualize mo, nakadikit na sa'yo. Ngayon, pag may na-hospital, mahirap, walang pambayad, nasa isip niya, pupunta ako dun sa Malasakit. So, pag pumunta siya sa Malasakit, May isip niya si Bongo. ang nasa isip niya si Bongo, para bagang si Bongo ang may-ari nung Malasakit Malasakit. Center. Kasi nga, napakagaling nung pagkaka-conceptualize ng branding. In regards sa And brand messaging. po, Okay. Daddy Boy, there's this thing circulating. Dahil nga nanalo na si Bang. Before sa manalo, dahil the Duterte camps, or sa people that loves Duterte, hindi nila pinapansin Kasi ang lalim na sa survey. Malayo. Nanalo. Top 2 pa. Oo, top pa. Tapos ngayon, naglabasan na ngayon yung makinarya na hindi naman ikaw ang father of education. Education. Di ba? College education. Hindi naman ikaw ang talagang nag-craft niyan para nag-credit grabber nga. Para sa akin po, sobrang hostile ngayon sa social media. There's people that, yes, dapat si Duterte mag-take ng claim nito, dapat si Bam Aquino mag-take nito. Teka lang. I mean, these are things that, tingnan muna natin, ano bang history talaga nito? Yan. Di ba? I mean, para sa akin, it's not just about who crafted the law, but these two parties, like executive and legislative, works together to craft a good Napakagandang batas niyan Yeah. So, paano po ba? Sino po ba? Ano bang history nitong Free free education? College education. Nag-search tayo sa website ng Senate. Nakita natin na maraming gumawa diyan, no? Maraming gumawa diyan. Noong 2017, nag-file si Senator Ralph Recto kasabay ni Senator Joel Villanueva. Then almost the same day, nag-file din si Bam Aquino. Now, because si Bam Aquino was chairman of the Senate Committee on Education, Arts and Culture, siya ang sponsor. So mayroong principal author, may principal sponsor. But yung principal sponsor ngayon, yun ang gumagawa ng sumupaga dirty jobs. Yung talagang trabaho. Dapat masipag ka para magawa mo yung trabaho na yun. So yan si Bam Aquino. Marami. Subiri, nandun si Gordo, nandun pumirma si Loren Legarda. Loren Legarda was
Senate Committee on Finance. So, pwede rin angkinin ni Senator Legardo na akong enough ng free college education. Kasi ako naghanap ng Ako fund dyan naghanap eh. ng fund eh. Oh, so, ang dami nilang pwedeng mag-co-sponsor, nag-co-author, marami silang pumirma. Even So, sa Congress, meron din, siyempre. Hindi naman mabubuo yung Senate bill na free education, college education, kung wala rin dito sa House. Sa House naman, ang mga bida naman doon, sila Congressman Ann Hofer, Joey Salceda, Pantaleon Alvarez, who was the former speaker, and another one, Evie Escudero ng Bicol. So, at marami pang iba na pumirma din. So, nagkaroon ng BICAM, inayos. So ngayon, makita mo rin sa social media, si Chairman, Dr. Ako rin, kumbaga parang yung istorya ng isang baby na nagpa-test yung baby, tapos yung baby na yun, naging merong experiment, yung similya ng tatay, pero hindi siya nagpalaki. Tapos, yung doktor, ayaw nila ilabas. So, sige, meron 2 ninong. Sabi niya, Dok, isisarya mo na para ilabas na. Nung lumabas na, ilabas yung bata na buhay, tumanda hanggang naging magaling na estudyante, matalino. Ngayon, nung nanalo na siya, ang dami nag-claim, sino ba ang tatay? Hindi, ako ang tatay niyan. Dapat yung ninong, ako lang sabi ko kay doktor. Kung hindi ko sinabi sa doktor, hindi naman papaanak Hindi yan. nilalabas. Teka, similya ko yan. Mga ganun. So, Hindi, ako nagpaanak niyan, sabi ni Doc. yeah. Sino ba talagang tatay? So, maraming nag-research. Yung Vera Files fact check nga, pinag-aralan din yan. So, nakita doon na talagang collaborative efforts yung nangyari yan sa pagkagagawa ng free college education, which is a very, commendable and a landmark legislation. May iba pa nagsasabi po, parang 30 years na pinupush during Mismong Pinoy. mga aktivista, mismong Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers, sabi niya, nagmamarcha kami, sinisigaw na namin yan 1980s pa. In fact, totoo, sa website ng Senate, ang dami ng final na tungkol sa free college education. But, 80s ang ibig sabihin nun, sino presidente? Marcos Sr., FBR, Era Estrada, Makapagal. Cory, tama. Hindi si Cory. Makapagal. Tama, Cory. Tapos Makapagal Arroyo. Pinoy. Nagsabay pa sila niyan, Bamaquino, Pinoy, Senator. So ngayon, ba't hindi na ipasa? Kung noon pa. So, kailangan talaga ng isang great and massive political will ng isang presidente para gawin yan. Kasi sa buong mundo, few countries ang may free college education. At very proud naman tayo na Isa tayo. In fact, kita mo naman yung mahihirap na bigyan natin ng chance na makipag-compete. Magkaroon ng college degree. Oo, ng college degree. Ito kahit naman in fairness naman kay Duterte, dami niyang... In fact, parang saan tayo kuha ng budget? Grabe, masking kanyang maghihirap ang Pilipinas kapag tinala natin to. Sarili niyang budget secretary. Ayaw nga yan Kasi nga, hindi kaya fiscal constraints ang tawag. Hindi mo kakayanan sa laki ng gastos. Pero, pinirmahan pa rin ni Rodrigo Duterte. So, kahit na may mga pagkukulang yung former president, iyan ang isa sa pinakamatinding legacy niya na binigay sa ating bayan. Ng free college education. Maraming batas siyang pinirmahan. Pero yan natatanging alagang... So, sino talagang tatay? Sinong tatay? Mag-co-parenting na lang kayo, pwede ba yun? Kaya si Bam, may karapatan siyang sabihin na tatay ng free college education. As well, pwede rin naman sa house na sabihin na, ako nanay niyan Pwede, lahat sila pwede kasi Para sa akin po, ang sila. end point is that tigil na natin maghanap ng magbigay ng credit. Oo. Ang magandang nangyari na ito,
Dalawang magkalaban na parties. Ayan, that's right. Yun ang Like pinaka-best. Duterte na Aquino during that Oo. time, red and yellow. Oo. They worked together and crafted a bill Mm. that benefits na mas maraming Pilipino. Yan ang hinahanap natin ng Di ba? tao na mag-away-away man kayo, mag-ano-ano kayo dyan, basta gumawa kayo ng batas Yes, na exactly. magbe-benepisyo, lalo na yung Masama naman mahihirap. kasi Napakaganda. kumbaga kung titingnan mo, there are laws that I think na it's because of political differences. Magkaiba lang sila. Sayang yung mga batas eh. Yeah, that's right. Pwede bang alisin muna natin tong kulay natin if there's a law that is Napakaganda. na napakaganda that benefit is like Yeah. generic act, Oo. reproductive health bill. Ang dami eh. So, wala namang ang winner pa rin lagi sa mamamayang Pilipino. Yeah, if you want to use it for political gain, this election na lang. Yes, After election, let's Oh, make tsaka this. mag-decide. Saka tayo mag-decide kung sino man. May Tito Rome, merong isang British political scientist by the name of ang Robert Blick yata yun. Ang sabi niya, yung unity, yan, dream lang yan. Sa politics daw yung unity, dream lang yan. Kinakailangan may diversity. Diversity is much better than, kasi yung kahit sinasabi mo, nagkakatunggali ng ideya, nakaka-crack ng isang napakagandang Hindi mo pwedeng laging batas. yes man lahat. Oo. Kaya nga, yung kampanya ngayon ng alyansa ni President BBM, ang sinasabi niya magkaisa unity. Baliktad eh. Kasi nga, ang tindi nga ng hidwaan eh. Grabe. Sa Kongreso, sa Senado, hindi naman maganda na iisa lang ang kaisipan ng mga senador doon. Yes. 24, iisa lang. Kinakailangan talaga merong dynamism doon. Kinakailangan may kontraan ng ideya. Kasi paano magdidebate kung argumentum niyo pare-parehas? Di ba? So, ayun, tama ka. May mga nagising na. Yan. May mga natuto na. That hopefully, in the future, hindi man natin ma-perfect ngayong election. This coming 2028, 2034 midterm, kung sino man yung manalo, matuto na tayo mga Pilipino that to choose talaga kung sinong deserving na nakapwesto. Alam mo, Tito Rom, sa edad kong ito, parang talagang umano yung pag-asa ko, nabuhayan ako ng loob. Mukhang makikita ko pa yung botante talagang, wala na yung bobotante. Wala na yan. Thing of the past. So talagang marurunong na tayong bumoto. Konti na lang. Ngayon pa lang pinakita na natin eh. Yeah. So although first step pa lang yan, sa susunod, palagay ko, paganda ng paganda yung ano natin. Siguro Tito Rom, one factor dyan, kailangan natin i-boost talaga yung voters education. Voters education. Yung malaking bagay yun para sa mga, lalo na yung mga bagong book. Kasi katulad nito, may mga kwento ako naririnig na iba yung nagpapasok sa machine, iba yung kumukuha ng check na resibo, di ba dapat ikaw mag-check. So mga tipong gano'n. So sabi nila, hindi namin alam kasi normal sabi nung para community official doon or yung voters sila na daw para mabilis. Pero that's not right. Pero may mga ganong mga kwento, pero minimal na yun. Siguro kulang lang din sa voters education. Siguro kailangan lang mag-boost natin yun ng konti para talaga, alam mo yun, maging informed talaga yung mga botante ng mga tamang process. Yan, tungkol doon sa mga ibaboto na yun. Yeah. Mas madali na ngayon mag-educate. Why? Social media.